ating Zoom event. Ayun, so pa-type naman po ng number 1 if you can hear me loud and clear. Ayun, so kung narinig niyo po ako ng loud and clear, ayun, so pa-type naman po ako ng number 1. Ayun, so thank you so much, 'di ba? Sa lahat ng nag-type. Ayun, so ayan, welcome sa ating event right now. Ngayon pa lang kino-congratulate ko na kayo kasi 'di ba, once na matapos niyo talaga tong Zoom event natin right now, talagang your life will never be the same again. Okay, so welcome sa ating mga OFW business partner na nandito right now sa loob ng ating Zoom event na kahit sobrang busy talagang naggawa ng way para makapag-attend dito sa ating Zoom event. Ayun, so comment nyo naman sa comment section kung nasaan kayong lugar right now, di ba? Para ma-recognize natin kung sino-sino ba and kung saan-saan ba nakaabot yung Zoom event natin right now. Okay, di ba? Para makita natin yung mga participant natin. Ayan. Ayan, so shout out sa Africa. Ayan. Shout out sa Royalty Hub. Ayun. So shout out, 'di ba, sa Royalty Hub. Ayun. So shout out sa Pasig, Kuya Gilbert. Ayun. So thank you so much sa mga nagko-comment dito. Ayun. So, wag po natin kakalimutan na i-share po ito sa mga friends natin, sa family natin, 'di ba? Para mas marami pa tayong ma-share ng opportunity at the same time, 'di ba? Magkaroon ng breakthrough sa life, 'di ba? Ayun. So, ngayon, ano yan? I know excited na kayo, but before that, syempre, 'di ba? Ayun. So, i-ano muna natin, padamihin muna natin yung participant natin right now. Ayun. So, keep sharing the link, 'di ba? Para mas dumami tayo at the same time mas marami tayong ma-share ng opportunity. Ayun. So, shout out kay Kuya Anian, nasa West Africa. Ayun, so watching from Makati City naman si Ate Mari B. Ayun, so shout out sa inyo dyan. Shout out kay Ate Rachel, ayan, from Saudi Arabia. Ayan. Ayan, watching from Japan, si Frank iPhone, ayan. So, ayan, shout out sa inyo guys. Ayun, congratulations ngayon pa lang, 'di ba? Ayun, so yun. Ayun. So, alam niyo ba kung bakit kayo nandito right now sa loob ng ating Zoom event? I know for sure na sobrang excited na kayo at the same time, sobrang excited na kayong ma-inspire at matuto ngayong araw na ito. Okay? So, I think hindi ko na patatagalin pa. Syempre, sobrang excited ako na ipakilala tong tao na to. Isa din siya sa mga natulungan ng community natin na talagang magkaroon ng massive change sa life, talagang kumita ng malaki, 'di ba? Maging Millionaires Club ng company natin at a very young age. Maging isa sa mga inspiration ng mga kabataan na katulad ko, 'di ba, na merong malaking pangarap. So, 'di ba, hindi ko na patatagalin pa. I know for sure na excited na kayong makilala siya. And yun, let's all welcome Mentor Ralph Angeles. Let's do this! Are you ready for a Ayan. Alright. Hello, hello, hello po. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat na nandito right now. Ayan, patype naman po ako ng blessings if you can hear me loud and clear. Ayan, so maganda po sana, 'di ba, yung mga nandito sa loob ng Zoom, sa mga walang ginagawa sa loob ng training center. Maganda, naka-open camera ka. 'Di ba? Para ano ba naman yung isang oras, 'di ba, na makikita natin yung mga nagagandahan, nagpopogoyan yung mukha. Tama, hindi naman yan ikakabawas ng ating yaman. Tama ba? Baka mas maging mayaman ka pa. Alright, so again, ayan, thank you so much sa lahat na nandito. And kung anong oras mo man to right na napapanood, 'di ba? I-congrats mo yung sarili mo kasi binigyan mo to ng another chance. Binigyan mo yung sarili mo ng chance na makinig, binigyan mo yung sarili mo ng chance na ma-inspire at the same time mas mangarap pa. Alright? Ayan, sige. Habang dumadagdag po yung participants natin. Ayan, so thank you so much po sa ating napakagandang host na si Coach Amor. Ayan, napakaputi. I'm next. So, alin yan? Ready na ba ang lahat?
Ayan. So ngayon po, papakilala lang po ako. 'Di ba? I'm going to share my journey sa inyo. Paano nga ba po ako natulungan ng ating community? Paano nga ba ako kumita ng malaki? And ano nga ba po yung nangyari sa akin? So ito yung makikita nyo right now is magdedepende po syempre number one saan? Okay, sa acceptance ninyo and syempre number two saan? Sa pag-uunawa. Okay, understanding nyo regards about sa kung ano nangyari sa akin pwedeng makarelate ka, 'di ba? At pwede mo din pong i-apply kung ano yung mga okay, pwede kong sabihin sa inyo. Patype ako na number one kung ready na. Yan, sige, shout out natin, 'di ba? Lahat ng AGG AIM1 Bicol officers, hello po sa inyo. Thank you for inviting me. Okay, sa ating mga admins, okay, assistant admins, and sa lahat ng participants, especially po sa mga business partners natin na nasa abroad. Ayan, 'di ba? Parang kapu-kapu ka naman dito. So anyways, share lang ako sa inyo ng screen ko. Ayan. Do you want to yes. Ano ba ito eh? Desktop. Wait lang. Open ko lang siya. Ayan. Tapos, nakikita po ba yung aking screen? Nakikita po ba yung slides ko? Okay naman po ba? Ayan. Host, okay naman yung slides ko? Hello? Yes, nakikita ko. Okay, so ayun, ayan. So anyways, again, I'm Ralph Lawrence Angeles po. Okay, welcome to our event right now. So, I'm a college, I am a cum laude graduate. And ang dahil po dito, okay, part na rin po tayo ng Millionaires Club member, six figures earner, and six figures check achiever. So, paano ko nga ba siya nasimulan? Sino nga ba ako? And ano nga ba yung nangyari sa akin? Okay, noon at ngayon habang ginagawa ko siya. Alright, so ito pa ako nag-start. Yan po yung background ko. Okay, isang typical na simpleng estudyante lang po ako during that time. Okay, kung mapapansin nyo po, talagang ang buhay ko lang that moment is school, bahay, school, bahay, school, bahay. Kasi po, ang sabi sa akin ng mga magulang ko, ng lola ko na mag-aral daw po ako ng mabuti. 'Di ba? Mag-aral ako ng mabuti, kailangan ko daw ng mataas na grades para kapag nakagraduate daw ako, 'di ba? Yun yung maging credentials ko, mas mabilis po akong magkaroon ng trabaho. So since yun yung naging mindset sa akin, sinipagan ko siya ng sinipagan. Okay? So ngayon, ayan. So ngayon, ang nangyari, 'di ba? Ang nangyari is number one, talagang tinutok ko yung sarili ko sa pag-aaral. And I'm very happy naman kasi na-awardan po tayo from elementary to college, okay, as part of achievers. Ngayon po, pandemic came, 'di ba? Nagkaroon po ng sudden change, okay, yung life namin. All right, both of my parents got separated. So, yung lola ko yung taguyod sa akin, so on and so forth. Ngayon, nakilala ko po tong opportunity na to. Okay, so I found this opportunity sa online. Siguro, katulad mo lang din, 'di ba, na nag-scroll, tama ba? Siguro katulad mo lang din na nagbabaka sakali kasi for sure lahat naman tayo dito is na-sharean lang din naman itong opportunity. Tama po ba? Tama? Alright. So ngayon, sabi sa akin, na nakapag-share sa akin ito, hindi naman daw mahalaga kung may pera ka o wala right now. Okay? Ang importante daw, yung desisyon na gagawin mo, paano magbago yung takbo ng buhay mo. Kasi number one, ano yung takot duda ko. Okay? Siyempre, estudyante, syempre bago, 'di ba? At syempre hindi ko naman alam na meron palang ganitong opportunity. Especially sa online, hindi naman lahat, 'di ba? Talagang pagkakatiwalaan mo. So we need to become you know what, wise, okay, and vigilant regards about sa mga decision making na gagawin natin. So just like you guys, 'di ba? Gaya sa pinag-isipan ko rin siya. Pero isa sa mga nagpa-push sa akin dito ang sabi, pwede daw magbago yung takbo ng buhay ko. So nag-decide ako. Okay? Nag-decide ako
Ginawan ko ng paraan and naniwala po ako, okay, sa sarili ko. Naniwala ako na sabi ko, baka ito na yung binibigay sa akin na opportunity na hinihiling ko before. So ngayon, ang nangyari, yan, back tayo sa topic. Ayan, ito po. Yan. Ito po ako nag-start. As you can see in here po, as you can see dito po, yan po ako nagsimula. Estudyante, ginawa ng paraan yung pagsimula, tapos sineryoso itong negosyo. Palaging sabi sa sarili ko, part-timer ako. Pero ang naging attitude ko is part-timer student and full-timer network marketer. So, full-timer sa negosyo, yun po yung naging mindset ko. As you can see po, kung mapapansin nyo po itong second picture, even po naka-uniform ako, meron po akong pinipresentahan. 'Di ba? Even po naka-uniform ako, nag-a-attend po ako ng mga trainings. Even po naka-uniform ako, 'di ba? Alam mo yon, nagre-receive ka ng mga resibo galing sa mga clients mo. And ito yung nakakatawa dito sa third part na to. Kasi etong picture na to is kailangan kong, alam mo yun, makakatulog ka na lang talaga sa upuan, 'di ba? Nang dahil sa pagod and ano to, pero you need to fight eh. Kailangan mong labanan yung pangarap mo. And ito naman, kung nakikita nyo po ito, yan yung pulang-pulang-pula yung mata ko kasi wala pa tayong tulog pero kailangan natin pumasok kasi nga nag-aaral tayo. So bakit ko siya pinapakita? Okay, kasi gusto ko lang makita mo na kahit ano yung sitwasyon mo right now, busy ka, may ginagawa ka, 'di ba? May mga priority ka sa buhay, pero it doesn't mean hindi siya magiging hindrance, okay, para gawin mo yung negosyo at para maabot mo yung mga pangarap mo sa buhay. Tama ba? Kasi ako that time nilaban ko lang talaga. Mataas yung pangarap ko eh. Sabi ko, kung nagkakaroon ako ng achievements, okay, while I'm, 'di ba, studying na nag-aaral ako, sabi ko gusto ko din dito. Tama, kung gaano ako kasipag, katyaga na nag-aaral ako, sabi ko dapat dito din. And you know what? Nang dahil doon sa mga attitude, okay, sa ginawa ko, sa mindset na meron ako, ito po yung result. Di ba? What happened to me, okay, in AGG? Just imagine po, hindi po yan kabuuhan ng resulta ko. Okay, iilan lang po yan sa mga major results na ginawa ko. Sabi nga po, ang resulta daw po, hindi naman siya mangyayari sa, ano eh, hindi naman mangyayari siya sa umpisa. Okay, at this the sum, okay, accumulated ng lahat ng effort mo. Tama ba? Kasi ang result sa huli, wala namang result sa umpisa. Tama ba? Ang anak hindi naman nangyari ang anak kung walang nangyari, 'di ba? So meaning to say, okay, kailangan mo pa rin talagang gumalaw. May gagawin ka pa rin pala talaga. Maniwala ka pa rin pala talaga. Okay, kailangan mo pa rin pala talagang maniwala kasi after that part-time doing this business opportunity, nakagraduate po ako on time, wala po akong mga failing grades, nakasubmit po ako ng thesis ko, 'di ba? Yan, nakagraduate po akong cum laude. Pinapalakpakin, patype naman po ako ng number one. Yan, nakagraduate po tayo ng cum laude. That was July 7, 2023. And right now, graduation din po ng school ko nung last, 'di ba, anong college ako. So ngayon, imagine mo, for the past 2 years, okay, ang marami po nangyari sa akin. July 7, 2023, nakagraduate po ako. July 26 po ng 2023, I earned my first 100,000. Just imagine that span of time. Sabi ko, pwede pala. Kaya naman palang kumita kahit nasa Pilipinas ka. Ngayon, sabi ko nga po sa inyo, excuse me, sabi ko nga po sa inyo, yung nag-aaral ako, part ako palagi ng achievers. Sabi ko, gusto ko yung maranasan dito. And nung naranasan ko siya, I became part of top 1 ng team namin. Okay, naging part rin tayo ng top 30 na buong community. Na-awardan tayo as Silver Executive Prime, sa Big Dome, 'di ba? Millionaires Club member, nakapag-travel po tayo sa iba't ibang part dito sa Pilipinas, 'di ba? This year pupunta po tayo ng China, pupunta po tayo ng Thailand, Bohol, 'di ba? So sobrang ganda. Sobrang ganda yung mga nangyari sa akin way back nung nag-decide ako kasi imagine mo kabayan ha, pwede naman po akong mag-excuse. I have a lot of excuses. 'Di ba? I have all the reason para hindi magsimula. Number one, nag-aaral ako. Number two, wala akong pera. Number three, napakarami kong priority. Number four, takot ako. Number five, may duda ako. Tama ba? But then again, lahat yun inalis ko.
And you know what? Because of that, it leads me to this, okay, result na meron ako right now. And syempre, 'di ba? Ito yung mga naging reason ko, naging drive ko. Okay, bakit ko siya ginawa? First of all, yung family ko. 'Di ba? Kanina lang kasama ko po yung tatay ko. Imagine mo po, 8 years kami hindi nagkita. 'Di ba? And because of this, kaya ko palang makapag-provide, 'di ba, papuntang Antipolo. Though malapit lang siya from Bicol, pero because of lack of that, 'di ba, wala kang kakayahan before. And because right now, you're able to earn, 'di ba, pwede ka nang makatulong. And ito pa pong maganda, hindi lang po doon, okay, natapos yung naging drive ko. Okay, bakit? Kasi po nag-expand po siya, nag-extend po siya sa mga business partners ko all over the world. So napakarami ko na pong mga OFW abroad na mismong pumunta dito sa Pilipinas, even in Bicol, 'di ba? Para makita at makasama tayo na talagang 'di ba? Proving rather na sobrang ganda ng negosyo natin. Bakit? Kasi nga yung system natin, 'di ba? And paano po natin sila tinutulungan? Kasi hindi lang naman dito pera-pera eh. Okay, we are building a relationship here na kung saan it will last forever. Alright? So, ngayon, okay, I hope na na-inspire ko po kayong lahat. And yan, ito yung pinaka-message ko sa inyo. You are one choice away. Hashtag Tribe 2025. O, di ba? Saan ka pa? Di ba? So, imaginein mo, sabi nga po doon, you are one choice away. Okay? Isang decision lang, isang pagpili lang yung kailangan mo, okay, para sa mga pangarap mo. Kasi imagine mo po, lahat kami na mag-share right now is nag-decide lang naman. Pumili lang naman talaga kami ng decision eh. But we'll never know. Hindi naman namin alam na ganito pala yung mangyayari sa amin. Hindi naman namin alam na kikita pala kami ng malaki. Hindi namin alam na dadalhin pala kami sa iba't ibang lugar sa Pilipinas nitong desisyon na ginawa namin. 'Di ba? We'll never know. Pero hindi din namin alam kung kailan mangyayari siya. Basta, okay, ang alam ko lang, sabi sa akin, magbabago yung takbo ng buhay ko. So, pinagpatuloy ko siya. So, habang pinagpapatuloy ko siya, okay, ginagawa ko yung part ko. I'm doing my best every single day na parang wala nang bukas. 'Di ba? Kasi you'll never know din kung hanggang kailan ka na lang. Tama ba? Sabi nga, 'di ba? Ngayon, okay, ang past tapos na. Okay, wala ka nang magagawa, hindi mo na siya mababalikan. You need to learn from your past and huwag kang mag-dwell sa future mo. Kasi we'll never know. Wala ka namang alam sa mangyayari mamaya after 5 seconds. Ano mangyayari after 5 seconds? So, sige nga. Oh, 'di ba? Wala. So, wala kang alam kung anong mangyayari after a seconds, after a minute, after an hour. Ngayon, ang magiging solutions mo diyan, okay, is yung ngayon, yung present moment. Ano ba yung pinakakaya mong gawin ngayon? 'Di ba? Imagine mo, sa dami-raming tao dito, pwede namang nakahilata, nanonood ka ng Encantadia, 'di ba? So, tama ba? Puwedeng pinapangarap mo na lang maging si Danaya ka na lang o kung sino ka man, tama ba? But then again, nandito ka, 'di ba? Pinapanood mo yung mga successful stories na nagbago ang buhay because of that decisions, okay, na ginawa namin way back years ago. Take note of this, years ago. Hindi po siya yesterday, hindi po siya last week, okay? Hindi siya gano'n. Alright? So, meaning, okay, kailangan mo right now is you are one choice away. So yun lang din naman po sa akin. Maraming 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 salamat and I hope na inspire kayong lahat. Ayan. So back to you. Alright, ayun. So, thank you so much, Mentor Ralph, di ba? Grabe, sobrang nakaka-inspire from dating estudyante, di ba, na sobrang talagang ginajungle niya yung time niya. But na-handle niya pa din na gawin tong business at the same time ngayon, isa na din siya sa mga kumikita ng malaki and naging Millionaires Club member ng company natin. And of course, nakakapag
payback na din sa parents, which is yun naman talaga yung pinaka main goal natin is talagang mag-payback sa parents natin kasi hindi naman sila pabata. Alright, sobrang na-inspire ako as a student din, katulad ni Coach Ralph, at the same time anak din ng OFW. And yun, sobrang ka-inspire talagang, 'di ba? Tuloy-tuloy lang, gawin mo din yung part mo talagang kung ano man yung na-experience ni Coach Ral, kung isa ka man sa mga student or kung ano man yung background mo right now, 'di ba? Pwede ding mangyari yun sa'yo. Okay, I know for sure na sobrang na-inspire kayo at the same time, 'di ba? Madami din kayong natutunan na lesson ni Coach Ral sa journey ni Coach Ral. And ngayon, 'di ba, syempre ito naman ang next na tatawagin ko. Syempre, it's a former professional licensed teacher. 'Di ba? Kung kanina student, ngayon naman teacher. Okay? Kahit anong background mo talagang pwedeng-pwede ka dito. So, 'di ba? Isa din sa mga natulungan ng community natin na talagang kumita ng malaki, 'di ba? Kumita ng 6 figures per month, 'di ba? Maging Millionaires Club ng company natin. So, hindi ko na patatagalin pa kasi I know for sure na excited na din kayong makilala siya. So, let's all welcome Mentor Domingo Astillero. Let's do this. Are you Alright, good evening. Yan, good evening sa inyong lahat. So, thank you so much po sa ating napakagandang host. And syempre, thank you so much sa mga nag-attend ng ating Zoom ngayon. And hopefully na ma-inspired ko din kayo. Okay? Sa mga kagaya ko pong mga empleyado, and syempre kung mga OFW ka din or anak ng OFW, napakaganda na nandito ka sa Zoom. Bakit? Etong mga success story na i-share namin sa inyo, ito din yung nagsimula din na bago, and syempre nag-start din na walang alam. Pero ngayon, isa na sa natulungan ng ating community. And syempre, konting lang ako, kwento sa inyo. Yung unang nag-share sa atin, dati ko po yung estudyante. Ayan, estudyante ko po yan dati sa senior high school sa Bicol College. So ngayon, kasama ko na po dito sa negosyo natin. Yan, ayun, di ba? Nag-comment pa siya. Di ba? So, napakasaya kasi dati mong estudyante, ngayon, nandito ngayon sa negosyo at kasama mo pa. So, ngayon, bago ako mag-start, mag-share screen lang po ako. Ayan, ayan, grabe. May mga OFW tayo dito na, talaga, ready makinig. Nakikita ko sila talagang, talaga sila sa makikinig sa atin eh. Kaya, gagalingan natin. Okay? Host, nakikita na po ba yung slides ko? Ayan, loading pa yata. Okay. Host, okay na po ba? Okay na, okay. Ayan, pogi mo. Thank you so much po. By the way, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, hindi ko rin po kayo kilala. Ngayon, makikilala nyo na po ako. I am Domingo Astillero Jr., former teacher and former farmer, Millionaires Club member, local and international travel qualifier. And isa na po tayo dito sa natulungan ng community. Pagkikita po tayo every month ng 6 figure. So ngayon, eto po ako. Sino ba? Sino ba yung poging nasa harap nyo? Kung anong pogi? Wag niyong pagtatawanan yung itsura ko dyan kasi ako yan, hindi kayo yan. Okay? Bago ako na-involve sa nag-focus ulit sa pagpa-farming, eto po ako. Graduate po ako sa Bicol College. Okay, Bicol College, nagturo din po tayo 2 years. Tapos during the pandemic, nagkaroon ng pandemic, tinigil ko po yung pagtuturo. Nag-focus, sabi ko, grabe, delikado sa labas, focus na ako sa kung ano yung kinabubuhay namin noon. Okay, ngayon, may isa kami doon na lupa, lote, pinatayuan ko ng bahay kubo, kung nakikita nyo dyan sa likod ko. Mahilig po talaga tayo magtanim ng palay. Okay, and syempre, mais, mani, kahit basta pwedeng pagkakitaan during na pandemic. Kaya, yan po, nag-alaga din tayo dyan ng baboy, di ko na sinama kasi mapupuno yung slide natin. Ito pong napakaganda. Bakit? Nakita ko lang din tong opportunity na to through online. Okay, nandun ako sa farm, sabi ko, ito na yata yung gagawin ko. Ngayon, may nakapag-present sa akin sa online lang din, isang teacher. Sabi niya sa akin, huwag kang mag-focus dyan. Kasi pwede mo naman siyang pagsabayin at gawin tong business. Sabi ko, anong business ba yan? Ngayon, pinapunta nila ako sa training. To cut the long story short, okay, eto na po yung nangyari sa akin. Pinapunta nila ako sa training center.
O yan. O baka isipin nyo dyan, pagpunta ko ng training center, nung naka-attend ako, nag-join, hindi po, magkaiba po yung t-shirt ko dyan. Magkaiba po yung damit ko dyan. Kung ganyan pong nakaupo ako, yan po yung unang punta ko. Sa isang, kinausap kami, nagpaliwanag, may nag-explain ng business. Sabi ko, parang parang gusto ko nang umuwi ah. Bakit? Parang gusto mo umuwi? Kasi hindi ko po alam. Wala akong alam. Isa akong professional. Tapos, isa akong farmer. Sabi papasok pa sa negosyo. Paano ko yan gagawin? Wala akong ka-ideya. Doon, isa rin po akong competitive na tao na may nag-share po doon na empleyado na hindi nakapagtapos o hindi nakapagtapos tapos kumikita ng malaki. Doon po ako, sabi ko, ako tapos sa pag-aaral, graduate pa ako, teacher pa ako, tapos siya kumikita, mas malaki yung kita sa akin. Parang nakaka-challenge naman. Ngayon, yung gusto ko nang umuwi, tinapos ko yung paliwanag nila, yung event nila. Kaya, nung tinapos ko, pagbalik ko po, nung tapos pauwi na po ako, naghahanap na po ako ng paraan para makapag-start. Kung nakikita nyo po yan, nahawak ko na po yan. Yan po, isang 1 week ko po yan ginawa ng paraan. Akala ko nga, ayan, nagkwento na. Akala ko nga po noon, makakapag-join na kaagad ako. Nung 1 week, sabi sa akin ng mentor, okay na, sabi ko okay na po mentor, papadala ko na lang yung laptop ko. Nagbenta po ako ng laptop. Papadala ko na lang yung laptop ko sa LBC. Yun pala, itong malupit. Yun pala, dun sa LBC, bago ko makuha yung bayad ng laptop, kasi taga Manila yung bumili, babayaran muna ng taga Manila. Kailangan mo nang makuha ng taga Manila. Ngayon, di syempre kulang yung hawak kong pera. Syempre, ako naman, mabait na bata, andyan yung mga tita ko, tita, ganito ganyan, kailangan ko ng pera. May isa akong tita sa taga Ginubatan, by the way, taga Ginubatan po ako. May isa pa akong tita sa Ginubatan. Sabi ko, tita, kailangan ko ng pera. Ganito po ganyan, may sasalihan pa akong opportunity. Buti lang yung tita ko, may alam sa ganitong opportunity. Sabi sa akin, kailan mo ako babayaran? Sabi ko, tita, ganito po yung nangyari. Kinuwento ko lang po. Okay, sinabi ko lang po yung totoo. To cut the long story short, pinahiram ako ng tita ko. Sabi sa akin ng mentor ko, anong oras na? Alas 4 na. Kaya mo po bang pumunta ng Legazpi? Sabi ko, kaya pa yan. Di push ko. Hanggang nakauwi pa ako sa amin. Siyempre, nag-purchase kami sa office. Nakauwi pa ako sa amin. Gabi na. Sabi ng tatay ko, asan na yung perang hawak mo? Alam mo yung kung anong binigay ko po? Yung package po. Okay, yun yung binigay ko. Sabi sa akin, ano ba yung sinalihan mo talaga? Sabi ko, Papa, may sinalihan akong business ganito. Ngayon, pinapa-full time po ako. Bali, next week mo, magpo-full time na. Gulat na gulat yung tatay ko, wala siyang nagawa. Kasi sabi ko nga, ako yung nakakita ng opportunity, walang makakapigil sa akin. Kaya sabi ko, hayaan niyo po muna ako 3 months. Gawin ko lang muna to na business. Yan po, nag-full time po ako. Hanggang sa kinausap po ako ni Mentor Jerwin, isa po sa nagagay. Kahit di niya po ako direct sponsored, inano niya po ako, kung ginaid niya po ako ng maayos. Okay, ginaid niya po ako dito. Hanggang ngayon, eto na po yung nangyari po sa akin. Ayan, eto na po yung buhay ko ngayon kaysa noon. Tingnan niyo po yung pagkakaiba ng itsura ko noon sa itsura ko na ngayon, di ba? Ayan, di ko po yan kung basta artistahin na po tayo ngayon. Wow, galing. Thank you so much po. Eto na po, nakapunta po tayo ng 2 beses sa Boracay. Actually, latest travel natin noong March 31 sa Boracay po yan. Doon, March 31 hanggang April 9 po tayo. Siyempre, yung birthday ko, April 6. Nag-Boracay po tayo and doon ko na po sinelebrate yung birthday ko. Okay, first time ko din makasakay ng eroplano, makapunta sa isang resort. Ito pang malupit, nakapunta na po tayo sa iba't ibang bansa. Okay? Hindi lang po tayo nag-travel dyan, pinuntahan pa po natin yung mga business partner natin sa Hong Kong at Macau. Doon po natin sila nakilala personal. Yun po yung kagandahan sa negosyong ginagawa natin. Wala naman to sa background. Okay, wala naman po ito kung ano ka ngayon, OFW ka, wala kang pera. Basta mas magaling ka mag-take ng risk at mas malakas yung loob mo. Kasi ako nilakasan ko lang din. Sino ba naman yung si Domingo noon? Yan. Kaya kung ito yung ginawa ko, ito na yung nangyari at ito pang malupit. May mga achievement pa po tayo. First time ko pong makapag-cheque. Ito 2023, nakapag-cheque po tayo ng almost 11,000. Ayan, nung may cheque po tayo. And syempre, ito pong isa, medyo blurred lang po kasi hindi natin, pag sinum natin, ano na siya.
nasa almost 69,000 na cheque po yan. And may mga get promo pa po tayo ng company. Ibig sabihin lang po, lahat ng promo ng ng company nahi-hit din po natin. And ito din po, kumikita po tayo dito ng 6-figure, 105,000 hanggang sa nadoble po siya. Ang pinakamataas na po natin kinita sa isang buwan ay almost 200,000. Yan po. And ang kinita ko na po lahat-lahat po dito sa company po natin ay 1.2 million. Yan na po ang kinita po natin dito. Okay, sa simpleng desisyon at yung itsura na yon na hindi ko akalain na mababago pa, hindi ko akalain magmumukhang artista, sobrang ganda. At ito pang malupit, na-awardan po tayo as Silver Executive, and etong latest, kasama ko din po na-awardan si Coach Ral, yan, as a Millionaires Club member, na-awardan po tayo dyan. 1,000 distributor kasama po natin. Okay, nakikita nyo po dyan, nasa likod na yan, lahat po yan mga distributor. Lalo na ngayon, napaka-exciting kasi may mga awardan naman po mga Millionaires Club member ngayong July 21. Okay? Kaya sobrang ganda ng nangyayari once na ginawa talaga natin itong opportunity. Yan po. And eto naman po, hindi ko naman po magagawa lahat yan kung wala po ang mga mentors natin. Together with my direct sponsor, mentor Irene Madrona, siya po yung nakapag-invite sa akin as teacher. And mentor Jerwin Hope Peralta, especially to my mentor, grand mentor, Jessica May Peralta Rosal. Sobrang ganda ng experience, pina-experience sa akin ng mentor ka. Bakit? Unang punta ko sa training center tapos nagtatanong anong gustong puntahan, which is binigay po niya sa akin kaagad. Sabi ko, mentor, isa lang gusto ko, pangarap kong mapuntahan Boracay. So ngayon, 2023 binigay niya po sa akin, nakapunta po tayo ng Boracay, at 2025 nakapag-Boracay po ulit tayo. Sobrang sulit and sobrang saya kasi yung pangarap ko lang noon, nakala ko hindi ko mapupuntahan, kaya pa lang puntahan dito sa natin, sa community po natin. And ito po yung DPSY ko po. Syempre, bakit ko po ito ginagawa? Dahil po sa family ko and syempre sa sarili ko. Bakit? Hindi na po tumatanda, ay hindi na po bumabata yung parents ko. Si mama, dating kasambahay po siya sa Manila. Pero right now, hindi na po siya kasambayan. Papa ko po, farmer. And right now po, ang napakaganda kasi po, hindi na po siya yung nagpapagod at nagtatrabaho sa pagsasaka. Bakit? May mga tao o may mga binabayaran na po tayo para magtrabaho. Konting na lang siya, tingin-tingin, gano'n na lang po yung ginagawa. At kagandahan po niyan, na ilalabas po natin sila pag may gusto po tayong, may mga occasion, birthday, na ilalabas po natin sila. Na hindi na po sila yung gumagastos. Pangarap ko, dati sila yung gumagastos sa amin. Ngayon po, ako na po ang gumagastos pag lumalabas po kami. At eto na lang po ang last na masasabi ko po sa inyo. Your prayer is your action. Okay? Etong opportunity na po ito, alam ko, pinag-pray mo to. Ngayon, anong kailangan mo? Bakit ka nag-pray ng opportunity? Nandyan na sa harap mo, andito na kami, may mga result na, ano pang dapat mong gawin? Take action. Mag-take ka ng risk, gawin mo din to. Okay? Sabihin man natin na hindi madali, pero once na tinuloy-tuloy mo, hindi naman kami nag-join kahapon lang. Sabi ni Coach, hindi naman kami nag-join kahapon lang, kanina lang. Okay? Years na din po namin ginagawa yung opportunity. Ngayon, once na pinagtulungan po natin to, kasi walang madali, once na pinagtutulungan, mas napapadali. Okay? Pag ikaw lang, medyo hirap. Pero pag may taong tumutulong sa iyo, may taong nag-guide sa iyo, your life will never be the same again. Kaya, once again, pagtulungan lang po natin itong opportunity and maniwala lang po kayo sa mga mentor o sa mga tao na nakapag-present sa inyo ng business. Kasi kung anong nangyari sa akin, possible din po na mangyayari yan sa inyo. So once again, I am Coach Domingo. Ibabalik ko na po sa ating host. Alright, ayun, so thank you so much, Mentor Domingo, di ba, sa napakagandang story na binahagi mo sa amin. Talagang sobrang nakaka-inspire, di ba, from dating nagsasaka lang na naging teacher, ngayon, isa na din sa mga natulungan ng community natin na kumita ng 6 figures per month, di ba? Imagine mo na kaya pala talaga siya, posible pala talaga siya, kasi kung nagagawa ng iba, kayang-kaya din
ulitin ng iba, tama? Ibig sabihin kapag may nakagawa na, tayo na yung susunod. So, 'di ba? Thank you so much, Mentor Domingo, sa napakagandang story at the same time inspiration, 'di ba, sa mga employees natin na nandito at the same time, kung ano man yung background mo, kung meron man ditong student or OFW ka man, 'di ba? Talagang once na talagang ginawa mo itong opportunity na meron tayo at talagang binigay mo lahat ng effort mo, talagang your life will never be the same again. Kumbaga, kung ano yung nangyari sa kanila, ano yung na-achieve nila because of this opportunity, talagang definitely yun din yung mangyayari sa inyo. Okay? So, I know for sure na talagang sobrang siksik, liglig na yung inspiration nyo right now, pero hindi ko yan aanhin, di ba? Kasi meron pa akong ipapakilala sa inyo na talagang sobrang ma-inspire din kayo, di ba? Kasi itong taon na to sobrang dedicated din at the same time isa din sa mga natulungan ng community natin. Isa din siya sa mga OFW before and now because of this opportunity, isa na din siya sa nakapag-for good. At the same time, right now, kumikita ng malaki because of this opportunity. Okay, so hindi ko na patatagalin pa and siya na yung magpapakilala sa kanya. But first, di ba, let's all watch this video. Meron ako. Alright, ayun. So, 'di ba? Ayun. So, hindi ko na patatagalin pa. Let's all welcome Mentor Jerwin Peralta. Let's do this. Are you ready for? Yes, good day each and everyone. Ayun, so good evening to each and everyone sa Pilipinas. Good evening and syempre good morning, good afternoon sa ibang bansa. Ayun, so pakitype naman po ng gwapo na kung narinig niyo po ako, gwapo. Yan. So kasi lahat po kayo dito gwapo, nakikita ko sa salamin ko, lahat gwapo, lahat magaganda di ba? Especially po si Ate Lydia, yan, si Ate Lydia from UK. Ayun, so personally po ako po nag-invite sa kanya sa Zoom. So imagine mo, yung Zoom event po natin is nakarating po sa United Kingdom, tama ba? UK. O, tama nga yun. Alright, so yun, thank you so much mga kapatid sa mga latan dito. Pwede mo ba pakitype kung saan bansa ka para at least ma-feature naman natin yung mga kung saan ka ngayon na bansa, 'di ba? Kasi at least dito ka sa Zoom event natin, ayun South Korea, Italy, Australia. Yan, hi kay Mentor Jess. Yan sa kapatid ko na maganda ng mayaman pa nasa Australia, 'di ba? Pag bakasyon na lang, 'di ba? Alright, so yun. Anyway, I'm very, very happy to be here mga kapatid. Hindi nyo lang alam kung gaano ako kasaya na nandito ako sa Zoom event. And syempre, nandito ako para mag-share sa inyo ng mga good news. And syempre, kung ano yung nangyari sa akin dito sa digital business na. Lalo na po sa AIM 1 Prime Elite. Okay, so anyway, hindi po ako magtatagal dito. Just give me siguro mga 15 minutes of your time. Okay, so para at least ma-share namin sa inyo kung ano po yung pinakamagandang future na nag-aantay po sa inyo dito sa community natin. Alright, so mag-share screen po kapatid. Okay, yun. Kikita niyo naman po ba yung share screen ko? Paki-type naman po ng yes, yan ng copy. Kung nakikita niyo po share screen ko. Alright, ayun, thank you. Thank you so much. Jomar, ayun, si Jomar Magsayo, isa sa mga OFW from Qatar. Ngayon po, di ba, milyonaryo na, di ba? Nandun sa kanila, nagbabakasyon habang kumikita po. Ayun, so, anyway po, di po ako magtatagal. Siguro mga 10, 15 minutes lang, maximum mga 20 minutes. Alright, so ito po ako. Yan po. So, ang background ko po, ito po yung naging track record ko sa natin sa business. Okay, so dito ko po kinita yung first million ko. Nakasama po tayo sa mga top awardees ng
ng company natin. Alright. So nakapag-travel din po ako sa iba't ibang lugar, especially sa Pilipinas and sa iba't ibang bansa po. Then may-ari po tayo ng mga apartment, hub owners, and tayo po ang founder ng Digital Biz Community. Alright. So, and then syempre, at your service po, di ba? Ako lang po yung representative ng AIM1 Prime Elite. Okay, so sa buong community natin. So, pero sino nga ba ako na nag-start? Ito po, dati po akong artista. Okay? Ayan, so dati po akong artista. Tapos iniwan ko yung pag-aartista, nagsiman po ako. Okay, okay. Sa mga dyan po, dati po akong sa GMA7 po ako, kasi sabi ko, kasi ano eh, gusto ko mas kumita ng malaki kaya po nag-decide po ako na magsiman. Okay. Okay, anyway, pero kidding aside po, taga Bicol po ako. I'm from Bicol region. Tapos nag-graduate po ako sa Bicol University sa Mariners Political Foundation for 3 years. Then 2 years po nag-inter-island ako. Then nag-travel po ako sa Catanduanes and then sa Super Ferry po. Kung yung mga taga Bisaya po dito, Visayas, Mindanao, ang travel po namin noon, Davao, Jensan, Nasipit, Butuan, tapos iba't ibang port dito sa Pilipinas, napuntahan ko na po yun. So 2 years pa ako doon. Then after po, nag 5 taon po ako sa international. So doon naman po ako nakapag-experience ng mga iba't ibang lahi na mga kasama namin. So I'm earning po, ang kinikita ko po doon sa barko, malaki po. Pero hindi po ibig sabihin na malaki ang kinikita is nakakapag-ipon na. So hindi po ibig sabihin nun. Hindi po ibig sabihin na pag sinabing seaman is maganda na po yung buhay, di ba? Kasi mostly sa mga ibang bansa, sino po yung mga nasa abroad dyan? Kaway-kaway naman po kayo, di ba? For example, si Ate Lydia na lang. Pag sinabing UK, di ba? Ang sarap pakinggan, UK, di ba? Pero hindi mo alam, kapatid. Ang sakripisyo dyan, di ba? Ang pagod, 'di ba? Yung homesick, mag-iisa ka lang, tapos same time, 'di ba, yung culture ibang-iba din. Kapatid, pumunta po 'yan para ako po, nagsiman po ako, hindi po ako magbabakasyon. Nagsiman po ako para magtrabaho. Na-experience ko po doon, kapatid, magtrabaho ng 16 hours. Na-experience ko po, kapatid, doon na yung barko mo, kinakain na ng dagat. Na-experience ko po yun. Na-experience ko nga din po doon isang araw na sumusuka po. Ang sinusuka ko na po doon color green. Imagine mo. At everyday na lang ng buhay ko doon sa pagbabarko. Sigaw dito, sigaw doon, sigaw ng mga superior, di ba? Kasi may mga rank din. Kasi ako po, pang rank ko po doon sa pagbabara ko is OS lang, Ordinary Seaman, and General Maintenance. Ano ibig sabihin nun? Kung saan po kailangan ng tao, uhugutin po ako. Ako po nagpipintura, nagtitimon ng barko, ako po yung nag-slice ng mga salad, ako po nagkatapon ng basura, nagugas ng mga plato, lahat po ginagawa ko, naglilis ng kubeta, di ba? Lahat po ginawa ko po sa pagsisiman. So, parang naging katulong po ako sa pagbabarko. Pero anyway, hindi po kasi madali talagang pagbabarko. Lahat po ng mga OFW, hindi po madali ng pagiging OFW. Masarap lang po talaga sa pakinggan. Ngayon, na-realize ko po, ako po yung nang nagbabarko po ako, na-realize ko po na may mga kasama po ako kasi sa barko na 50, 55 years old, 60, 65 years old. Doon ako nagkaroon ng ng nagising ako, kasi sabi ko ayokong, ibig sabihin pala pagdating ko ng 50, pagdating ko ng 60, 65, magtatrabaho pa rin ako. So sabi ko, ayoko ganun yung buhay ko. 'Di ba? Na andiyan po ba kayo? Paki-type naman po ng yes. Yan. So happy, paki-type naman po ng happy. Happy na lang. Yan, happy. Ayan, happy. Yan. So, kumbaga ako po, explain ko lang po na na-realize ko po yun na sabi ko ayokong tumagal sa pagbabarko, ayokong tumanda na nasa barko pa rin. Kasi imagine mo yun, 'di ba? Magtatrabaho ka 50 ka na, 60 ka na, 65 years old ka na, 'di ba? So, doon ko po siya na-realize. Doon po ako nagkaroon ng lakas ng loob na sumubok sa ganitong negosyo kahit hindi ko po siya linya. At
if you ano, kung kasama po kita, pinangutang ko po yung pang-start ko sa negosyo. Nung pinangutang ko po yung pang-start ko sa business, kaya po ako kaya po tawag dito, talagang lakas loob lang yung ginawa ko sa pagninegosyo. Kumbaga wala din akong experience. Sino po dito yung mga first timer na nakita din yung negosyo? Almost lahat naman po siguro dito, di ba? First timer yung nakita yung business, tama po ba? First timer. So, katulad mo din po ako na naging first timer sa business. Kumbaga, ang nagkataon lang po is malakas lang po talaga yung loob ko na sumubok sa negosyo. Ito po yung nag-start po ako sa business. Kumbaga, talagang literal na, pinangutang tapos um, naglakas loob na mag full time, iniwan ko yung pagbabarko, di ba? Akala ko madali yung pagbe-business, pero syempre hindi naman po talaga agad-agaran na aasenso ka sa pagninegosyo. Kumbaga, yes, kung tao rin po kami, di ba? Nag-start po ako nagmo-motor, di ba? Yung motor po nito, yung skeletal ng motor, tapos kumbaga literal talaga na parang parang bugoy-bugoy tayo na nag-start noon. Talagang zero zero balance kang alam, walang alam talaga sa pagninegosyo. Ang baon ko lang talaga doon is lakas ng loob tapos lang faith. Kumbaga kumbaga meron lang akong faith na sabi ko hindi ako papabayaan ng nasa taas. Siyempre, ang kasama ko noon yung kapatid ko si Mentor Jess. OFW siya sa Singapore, give up niya din tapos nag full-time din siya. So sinabayan ko siya sa business. So and kumbaga doon kami nag-start sa pagninegosyo. Siyempre sa pagninegosyo po, may mga challenges kami na na-overcome. Ito po, siyam kami magkakapatid, di ba? Si ate yung panganay, tapos ako pangalawa ako. So, imagine mo, siyam kami magkakapatid. Imagine mo, hindi biro, di ba? So, ayun, nung nagsimula po kami, ang pinaka malaking challenge po yung na-experience ko is yung December 6, 2017, yung namatay yung father namin, then dalawa namin na kapatid when we started the business because of kumbaga sakit. Ayun. So, ito yung pinaka-greatest na challenge na experience namin na magkapatid. Yung itutuloy ba namin to or babalik ako sa pagbabarko, si ate babalik naman sa pagtatrabaho. Pero you know what? Ang pinaka naging realization namin, kung babalik ako sa pagbabarko, hanggang kailan ako magbabarko. Kung babalik naman siya ate sa pagbabarko, sa pagtatrabaho, hanggang kailan siya magtatrabaho. At kailan namin makukuha namin yung mga pangarap namin sa buhay. So, another, 'di ba, yung brave decision namin na magkapatid na ituloy ulit yung nasimula namin. So that's the biggest kumbaga decision na ginawa namin sa buong buhay namin. Kumbaga ito na pala yung mag-turn mag 180 degrees sa buhay namin, yung etong ganitong situation. So sabi nga 'di ba, hindi naman lahat ng sitwasyon sa buhay is pangit. Malay mo, that's blessings in disguise na pag nalampasan mo yung may sitwasyon ka ngayon, malay mo, yun na pala yung breakthrough mo, yun na pala yung momentum mo. Yan, pakitype naman po dyan ng breakthrough. Yan, malay mo, hindi ko alam, nandito ka sa Zoom, hindi ko alam kung ano yung challenges mo or kung ano yung naranasan mo ngayong sitwasyon mo sa life, but believe me, kapatid, meron yan na purpose. Para sa akin, yung kung hindi namin to na daanan na challenge na to, siguro wala kami ganitong result. 'Di ba? So, ngayon na nangyari 'yon, so ito yung realization ko, lahat tayo may pinagdadaanan sa buhay. Yun nga, hindi ko alam kung ano pinagdaanan mo. Yung iba, mas pinipili pinakamadaling way, magreklamo, magsisi, sumuko, tama ba? So, ngayon, ang mayayaman, bakit? Pero yung mga mayaman, successful, ano ginagawa nila? They choose to focus, never give up, and stay grateful kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon. Kumbaga, it all start talaga yung paano ka yung anong perspective mo sa buhay, kung paano ka mag-isip at kung paano mo siya i-take yung situation mo sa life. But believe me or not, kapatid, meron at meron yan na purpose, 'di ba? So,
nangyari sa akin. So tinuloy-tuloy namin yung negosyo. So dito lang tayo nagkaroon ng unti-unting resulta. Then sa awards, nakuha ko yung top 1 na award sa Bicol. Kumbaga, then top 2 ulit tayo next year. Then next year, nag-top 1 ulit tayo. So nakuha natin sunod-sunod yung top rank sa Bicol. And then na-awardan tayo ng Hall of Fame. Ako yung sumunod sa mga Hall of Famers sa Bicol. Ibig sabihin, ang Hall of Fame po, ito po yung nagsunod-sunod na nag-top 1 na rank sa award. So buong Bicol po ito. Pero if you don't mind po, 'di ba? Para sa BIBAC siguro sinasabi mo sa akin matalino ka siguro, Jerwin. High award, kumbaga sa academically siguro, Jerwin, 'di ba? Matalino ka. Tama po ba? Yun siguro ang naiisip niyo, no? Pero you know what, kapatid, yung nag-i-start po ako nag-aaral, yung elementary, high school, college, alam mo po ba yung grade ko? Kumbaga, pag nagpapasa po ako, nagbibigay pa ako ng transcript of record, mga grades sa papa ko. Very colorful po 'yun. Anong colorful? Kumbaga, puro red. Tapos nag-aaral po ako nun sa pagbabarko. Alam mo po yung mga grade ko doon, 2.75. May tres nga akong grade, tres. Pasang-awa na grade dun. Kaya ako nakapagtapos sa pagsisiman. Kasi, isa nga, recitation sa school, alam mo ba? Isa po ako sa napapahiya sa school. Bakit? Pag nag-recitation po, wala po talagang alam. Hindi ako nag-aaral. 'Di ba? Ako yung nag-i-start ng gulo sa school, 'di ba? Alam mo 'yun? Yung tahimik ng klase tapos ako sa likod, ang gagawin ko, mangbabato ako ng papel, 'di ba, sa unahan. Ganoon ako nag-i-start ng gulo. Pero anyway, kidding aside, yung ganun pala na na personality ko before, kaya pala talaga siya. Kaya pa talaga siya mag-transform. Kumbaga, kung anong story mo, pwede mo pala yung magamit dito. Kumbaga, para ma-inspire mo yung karamihan na kung ikaw nga, kung ganito nga yung sitwasyon ko before, kung yun nga ako, personality ko, 'di ba, na kaya ko makuha yung mga rank na ganito. Ikaw pa kaya, kung magaling ka sa school, kung awardee ka sa school, nako, sisiw na sisiw to sa'yo, kapatid. Kung ako nga ganun yung personal background ko, ikaw pa kaya? Tama ba? So, ang point natin dito, regardless sa age, regardless kung sino ka, anong background mo, anong tinapusan mo, ano pa yan, posible din to sa kapatid. Kayang-kaya mo din talaga siya makuha. Diba? And then, it's just a matter of time. Ayun. So, yun, top 350 tayo. Then, ang pinakamaganda pa ito kapatid sa negosyo natin is kumikita ka na, nakakapag-travel ka pa. So, dati before kasi yung mga OFW, di ba? Parang seaman. 'Di ba? Ang isa sa mga nag-trigger sa akin bakit gusto ko magseaman is nakakapunta ng libre sa iba't ibang bansa. Kasi seaman, nagdadaong kami sa iba't ibang bansa noon. Pero nga magtatrabaho ka. Pero dito sa negosyo natin, kapatid, hindi mo kailangan mag-ibang bansa para magtrabaho. Pupunta ka sa ibang bansa para magbakasyon. 'Di ba? Dito sa negosyo natin, hindi mo kailangan na mag-file ng leave para makapagbakasyon ka. Dito sa negosyo natin, pwede ka mag-travel anywhere, anytime habang nagtatrabaho ka at kumikita ka ng malaki. So yun po ang the best na ibibigay sa iyo ng negosyo natin. 'Di ba? Imagine mo na lang yan, ng mga pictures pinapakita ko sa inyo, 5-star hotel, Universal Studio, Singapore. Then ito din po, meron nakapunta po ako sa South Korea, then Coron, Palawan, na-experience natin yung mga pangmayaman na lifestyle. Ma-update ko po pala kayo this year po, pupunta po kaming Hong Kong. Yung Hong Kong ko po, personal ko po in money. Pupunta po kami ng mga October ata yun, October. Okay, personal money ko po yung mga 4 days, 5 days po kami doon. And then China travel po kami, 'di ba? November, China travel naman. And then next July po pala magbobohol po kami. 'Di ba? Imagine mo yung life na gano'n, 'di ba? Kumikita ka na ng malaki, libre pa yung mga travel mo, 'di ba? Nakakapag-travel ka at yung income mo hindi siya affected. Ganun po kaganda yung negosyo natin. And then
Ito po yung mga nabili, naipundar din natin yung iMac and MacBook. Ito gamit ko po yung MacBook. Okay, so iMac po, ito po yung ganito, 'di ba? Ito po nasa worth 200,000 po itong dalawa. Imagine mo na lang po ganun, 'di ba? Sa atin before, 'di ba? Liability to, ng liability. Bakit naman ako bibili ng iMac na worth 100 pesos? Bakit naman ako bibili ng MacBook worth 90,000, 98,000, 'di ba? Pwede naman ako mag Android na laptop, 'di ba? Alam nyo guys, iba kasi ang Apple, 'di ba? At kung meron ka lang naman pambili, bakit hindi mo pabibili yung magandang kwalidad na, yung quality na, 'di ba? At the same time kapatid, iba pag naka-Apple, 'di ba? Iba pag naka-mansanas. Tama po ba? Yan. So iba pag tiningnan ka ng naka-mansanas ka, na naka-Apple ka. Diba? Iba. Lalo na pag maganda ka na. Magmaganda ka at pogi ka pa. Naku, grabe. Ganun talaga yung kapatid, di ba? And next po, ayun, so nagbumotor, first car and second car. Ngayon po kasi gusto ko po itong slides ko na to, mabago po ito. Bakit mabago? Gusto ko po ilagay yung third car ko. Anong third car? Isa sports car naman po ang ginugol ko po. Baka sa malay natin within this year or next year, di ba? Kaya abangan mo po yun. Abangan, di ba? Next, ayun po, and then yung income given po dito, di ba? Na-experience ko po kumita ng 300, 200, then ito, 200 ulit, 150. Last month, kumita ng 1A, 198. Then ito po, January to April, that's around 1.6. Kumbaga, imagine mo kapatid, ito, again, hindi ko to pinagyayabang sa inyo. I'm just inspiring nyo kapatid na sino ba naman ako yung nag-start ako? OFW na hindi ko linya to, seaman ako, walang alam sa pagdinegosyo. Kumbaga, hindi ako magaling sa school, academically, slow learner ako. Di ba, imagine mo, bulol pa nga ako magsalita, di ba? Di ba? Pero pogi lang, di ba? Bonus lang yon. Kung pogi ka, maganda ka, bonus lang yun dito kapatid. Ang pinaka-importante, ang pinakapunan mo dito is lakas na loob at action. Kailangan mong mag-take ng action. Di ba? And then ito po, kinita namin ng magkapatid sa 5M in just 1 year. Then, ang pinaka-result mo dito kapatid, yung yung personality mo kung sino ikaw, magiging ikaw. Kasi yung pera, lahat, awards, mga material wealth na pwede mong naluluma yun eh. Pero yung personal, parang ako, hindi naman ako mahihain ako sa personally eh. Tapos talagang slow learner ako, talagang kailangan mo talaga sa akin ulit-ulitin yung kailangan kong gawin. Pero right now, 'di ba? At least nag-transform tayo in a different new. 'Di ba? Excited ka na ba sa next version mo, sa 2.0 version mo? Kasi meron yan kapatid. Imagine mo, meron yan. Ganon. Then, ito din po yung mga estudyante. Kaya ang kapatid, kung nandito ka, nanonood ka ngayon, kung meron kang kapatid, meron kang kamag-anak, meron kang kapamilya, di ba? Meron kang relatives. Okay, kung ikaw yung, for example, medyo may edad ka na 50, 60 years old ka na, o naiintindihan ko yun. Pero alam ko, meron kang anak, meron kang kapamilya, kapatid. Pwede mo yun ipasok dito. Meron kami mga training centers sa Bicol. Kami na magti-training sa kanila. So, kung anong nangyari sa amin, pwedeng mangyari din sa kanila to. Diba? Iti-training namin sila. Sabi nga, di ba, lahat ng bagay napapag-aralan. Kung ang puso nga, di ba, natutong magmahal, di ba? Sana all. Ikaw pa kaya? Di ba? Tao pa kaya na kaya matutunan ang lahat ng bagay? Di ba? So ngayon, ito din po yung mga estudyante. Ito po, ilan po ito sa mga ipa-flash ko po dito. Ang dami pong kumita sa negosyo natin, di ba? Ito din po yung mga estudyante na nag-part-time. Ito si Jomar Magsayo. Shoutout po kay Poging Jomar. Ayun. Then po, ito si Sammy, kumita ng Millionaires Club. Marami po. Ito po, ilan lang po ito sa ipa-flash namin. Then, ito po si Ate Daisy, kung nandito po siya, shoutout po sa'yo. Ano lang po ito, 6 months income niya. Nag-start po ito na January 2025. Yan. So, January 13, for to be exact. Pero right now po, nasa 300 na po yung income niya for 6 months. Imagine mo po, di ba?
Then ito po yung mga una-una na na-build natin. Then ito naman po yung next. Diba? Sila na po ang next in line. Diba? So pakitype naman dyan po, I'm next. I-type mo dyan, I'm next. Yan, i-type mo dyan, I'm next. I'm next. I'm next. I'm next. Diba? Maybe you could be the next Millionaires Club. Maybe ikaw yung next OFW for good namin. Maybe you are the next car achiever namin, 'di ba? Maybe you are the next 100,000 achiever namin na as a student, 'di ba? Maybe ikaw yung next na mag-share sa Zoom event namin, 'di ba? Next time ulit, 'di ba? So malay natin, malay mo ikaw naman yung next, 'di ba? Yung courage, 'di ba? Yung decision na gagawin mo ngayon, yun ang magli-lead sa sa future na gusto mo. Tandaan mo yung kapatid, anything pwedeng magbago. At ano pala, ang gusto kong sabihin sa inyo kapatid, walang malas, walang swerte sa mundong to. Kasi unfair naman, 'di ba si God kung may malas at swerte? 'Di ba kung kami lang ang maswerte, unfair si God, hindi po ganoon. Lahat tayo pantay-pantay. May yumayaman at naghihirap, bakit? Sila po kasi yung mga malalakas ang loob na sumubok. Sila po yung mga nagtatry. At yung mga nagtatry po na yon, okay, kahit po ano nangyari sa kanilang sitwasyon, tuloy-tuloy lang po talaga sila. Ang kaibahan lang po sa mga walang nagkaresulta kasi ito nagkaroon ng challenges, nagkaroon ng sitwasyon, tumigil po sila. So hindi po yun basyan na para itigil mo. Dapat ituloy-tuloy mo siya. 'Di ba? Next po, it's all worth it. Worth it na worth it po ito kasi number one, yung transformation mo. Excited ka ba sa level up mo? Pakitype naman diyan ng transformation, 'di ba? Nakikita mo ba yung itsura mo pag kumikita ka na ng 100,000? Pag nagde-drive ka ng first car mo, pag nagka-travel ka, local and around the world, di ba? Na-imagine mo ba yung sarili mo na gano'n? Na-imagine mo yung sarili mo na ikaw na mo yung nag-inspire sa lahat ng tao na nasa Zoom, di ba? Na-imagine mo ba yon? Yun ang pwedeng mangyari sa negosyo natin. The next po, syempre, financial independence. Ano ibig sabihin nito? Na makakaroon kang ipon, na hindi ka mag-worry na sa pera. Di ba? Parang ano po, parang ang sarap po kasi sa isipin na, meron kang pera, meron kang time sa family mo, hindi mo kailangan gumising ng madaling araw, hindi mo kailangan mag-abroad para ipagpalit yung pera sa family mo, hindi mo kailangan na magtrabaho, 'di ba? Kasi magtrabaho kasi meron kang business na passive income. Ang sarap po noon na meron kang, ang sarap po isipin na meron ka pong savings sa bangko at tuloy-tuloy yung pasok ng pera mo. Yun po ang ibibigay sa ng negosyo natin. 'Di ba? Next, yan, having control of your life. Bakit? Kasi alam natin kapatid, kung OFW ka, nasa abroad ka, hindi ikaw yung may control ng life mo. Kasi anytime, pwede kang pauwiin ng amo mo. Anytime, pwede kang i-lay off ng amo mo. Tama ba? Kung ikaw naman po nagtatrabaho, ang amo mo po ang may control po sa iyo. 'Di ba? Pero kung ikaw po, may ginawa mo po itong negosyo natin in a right way, magkakaroon ka pong control sa buhay mo. Kasi bakit? Ikaw yung may control eh. Ikaw yung may control ng life mo, ng pera mo, ng oras mo, ng buhay mo, ng lahat. Ikaw yung may control. Sobrang sarap po na gano'n, na hindi po nagko-control yung boss mo. Diba? So, ganun po ang pinaka-the best na buhay. Di ba imagine mo yung life na meron kang control sa lahat ng aspect ng buhay mo. Sobrang sarap po. Next is, syempre, ito po yung pinaka-the best, madami kang tao na matutulungan o umangat sa buhay. Gusto mo ba yon na nagkakaroon kang transformation, yumayaman ka, at marami ka pa natutulungan na tao? Sobrang sarap po yun sa feeling. Kasi bakit? Kung meron ka pong, for example, kung sa iba po, sa labas po, habang po, for example, magnenegosyo ka na ng sarili mo po, ikaw lang po yung kumikita ng malaki. For example, magtayo ka ng
hardware. O pag yumaman ka po, ikaw lang ang mayaman eh. Kasi yung mga empleyado mo, hindi naman pwedeng yumaman din na katulad mo. Magtayo ka ng hardware, magkatayo ka ng Jollibee, ikaw lang yung mayaman. Pero dito sa negosyo natin kapatid, habang ginagawa mo to, habang kumikita ka ng malaki, marami ka din kung natutulungan na umangat sa buhay mo. Diba? So, pakitype naman dyan ng ng success. That's true success. Yun po ang hindi kaya ipagpalit ng pera. At yun po ang pwedeng ibigay, isa sa mga pwedeng ibigay sa ng negosyo natin. Next po, syempre freedom. Freedom. Yun nga po, kumbaga time, freedom, and financial freedom na you will have a lots of money, magkakaroon ka dito na maraming pera para to spend it to your loved ones. Yun po ang ibibigay sa'yo ng negosyo natin. 'Di ba? Freedom of time, na hindi ka nag-worry ng oras, hindi ka nag-worry ng, ganun po ang pwedeng ibigay sa'yo. Then, syempre po, this is a life-changing opportunity. Kayang baguhin yung buhay mo nito, kapatid. Syempre, pinaka-last ko po slide, di ba? Kung kaya ko, kaya mo rin. So, with that, God bless. And syempre, more blessings to come to each and everyone. And syempre, kumbaga, pray for each and everyone's success. With that, so back to you po sa napakaganda natin na host.